Ito pala ang kwento at kasaysayan ng isa sa pinakamahusay na aktres na si Gloria Romero. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Gloria Romero, na ipinanganak bilang Gloria Ann Borrego Gala, December 16, 1933, hanggang January 25, 2025, ay isang maalamat na aktres sa Pilipinas na kinilala bilang Reyna ng Pelikulang Pilipino, sa loob ng mahigit 7 dekada. Ipinanganak siya sa Denver, Colorado, at nagsimula bilang isang extra bago naging pinakamataas ang bayad na bituin noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino noong dekada 1950. Nakapag-iwan siya ng pamana ng mahigit 250 pelikula at palabas sa telebisyon. Maagang buhay at pamilya, 1933 hanggang 1948. Kapanganakan sa Estados Unidos, ipinanganak siya sa Denver, Colorado kina Pedro Gala, isang Pilipinong estudyante, at Mary Borrego, isang Amerikanang may dugong Espanyol. Naipit dahil sa digmaan, noong 1937, bumisita ang kanilang pamilya sa bayan ng kanyang ama sa Mabini, Pangasinan para sana sa isang taong bakasyon. Ngunit dahil sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, na-stranded sila sa Pilipinas at natutong mamuhay sa pamamagitan ng pagsasaka. Trahedya sa pamilya. Bago matapos ang digmaan noong 1943, pumanaw ang kanyang ina sa edad na 28 matapos ang isang aksidente sa kanilang tahanan. Dahil dito, nagpasya ang kanyang ama na permanenteng manirahan na lamang sila sa Pilipinas. Mga pangarap noong bata pa, lumaki si Gloria sa Pangasinan at nag-aral sa Mabini Elementary School at Riverview High School. Sa edad na 11, pinangarap na niya maging artista at minsan ay sinabi sa isang guro na nagduda sa kanya, "Huwag na po. Magiging artista ako." Pag-angat sa kasikatan, 1949 hanggang 1965. Pagsisimula bilang extra, paglipat nila sa Maynila, nagsimula siya sa edad na 16 na bilang extra sa pelikulang Ang Bahay sa Lumang Gulod, 1949, kung saan kumikita lamang siya ng 5 piso bawat proyekto. Pagkakataon sa Sampaguita, sa tulong ng kanyang tiyuhin, napasok siya sa Sampaguita Pictures at nakakuha ng supporting role sa Madam X, 1952. Sumunod ang mga pangunahing papel sa mga pelikulang tulad ng Monggita at Palasig. Rurok ng tagumpay, noong 1954, nanalo siya ng FAMAS Award bilang Best Actress para sa pelikulang Dalagang Ilocona, ang unang beses na isang comedy role ang nanalo ng naturang parangal. Pagsapit ng 1957, siya na ang pinakamataas ang bayad na aktres sa bansa at tinaguriang Grace Kelly ng Pilipinas, dahil sa kanyang elegante at marangal na imahe. Pageantry at pagmomodelo, kinoronahan siya bilang Miss Visayas noong 1954 at naging muse ng pambansang alagad ng sining na si Ramon Valera. Isa rin siya sa mga unang brand ambassador ng Coca-Cola sa Pilipinas. Personal na buhay, isang kwento ng katapatan. Pag-aasawa, noong 1960, ikinasal siya sa kapwa-aktor na si Juancho Gutierrez sa isang engranding seremonya. Nagkaroon sila ng isang anak na si Marites. Debosyon, kahit sila ay naghiwalay kalaunan, inalagaan niya si Juancho matapos itong ma-stroke noong 2000 at personal na inalagaan hanggang sa pumanaw ito noong 2005. Huling bahagi ng karera at pamana, 1980s hanggang 2018. Mga ikonikong papel, lumipat siya sa mga papel bilang ina o lola at lumabas sa mga kilalang proyekto tulad ng Saan Nagtatago ang Pag-ibig. 1987, pati na sa mga palabas sa telebisyon gaya ng Palibhasa Lalaki at Daig Kayo ng Lola Ko. Mga parangal, ang kanyang pagganap sa Tanging Yaman 2000 ay nagbigay sa kanya ng maraming parangal. Sa edad na 85, siya ang naging pinakamatandang nanalo ng Best Actress sa MMFF para sa pelikulang Rainbow Sunset 2018. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!